Morning po. Magandang tanghali po sa ating lahat. Ay, malamig ang panahon. Tingnan mo po yung katabi mo, baka sobrang lamig ay natutulog na. Meron pa pong kape. May kape ba dyan sa likod? Wala na yata. Sorry na lang. Gusto na yung Starbucks sa likod. Okay. Ang ating pong pag-aaralan sa umaga pong ito ay isang istorya, pero konti lamang yung kukunin natin mula doon sa storya na yun. Tukol po sa kay Maria, na kapatid ni Lazaro at Marta na taga Betania. Ang paksa po natin pag-aaralan ay at the feet of Jesus, listening to God's Word. Word pala yan, mali. Pakibago nga. Word, walang L. Ayan, salamat, kapatid. Basahin po natin yung ating teksto. Lucas chapter 10, verse 39 hanggang 42. Sabi po dito, si Marta ay may kapatid na ang pangalan ay Maria. Naupo si Maria sa paanan ng Panginoon at nakinig sa itinuturo niya ng ating Panginoon Jesus. 42, datapot ang isang bagay ang kinakailangan sapagkat pinili ni Maria ang magaling na bahagi na hindi aalisin sa kanya. Paganda po ng commendation or pagkilala, sinabi natin Panginoon Jesus tungkol po dun sa ginawa ni Maria. Nasaan raw po si Maria noong panahon na yan? Ang sabi po ay nakaupo, no, sa paanan ng ating Panginoon Jesus. Bakit po siya nakaupo? Sabi po ay nakikinig siya sa pagtuturo ng salita ng Diyos ng ating Panginoon Jesus. At ang sabi niya tungkol sa ginawa ni Maria doon sa 42, nagtamo po siya ng isang bagay na hindi na maalis o mawawala sa kanya. Nagtamo siya ng isang bagay na hindi na maalis o mawawala sa kanya. Merong bang bagay kayong natamo na kailanman hindi na maalis o mawawala sa inyo? Marami tayong natatanggap pero lahat yan temporary lang at nawawala, no? Pero dito, meron tinukoy ang Panginoon Jesus na tinamo ni Maria na hindi na maalis sa kanya. Mamaya titingnan po natin. Lagi po bang nangyayari na kapag tayo po ay nakikinig ng salita ng Diyos, nakukuha natin yung pinakapakinabang nito, yung pinakamensahe? Lagi po bang nangyayari yun? Or madalas po, tanong po natin, maraming beses po ba na yung narinig natin, hindi na natin maalala. Wala na tayong maalala. O baka sa 30 minutes to 40 minutes mong pakikinig sa preaching service, wala ka rin namang naintindihan. May nangyayari po bang ganun? Meron. Meron. At tanong ko lang po kayo, ano po yung mensahe ni Kuya Edward nung nakaraan? Walang tingin lang sa Facebook, Wala, no? Madalas, hindi na natin maaalala. Baka nga yung Bible study, hindi na natin maaalala. So, nangyayari po talaga, no? Pero, mahirap po yung gano'n, no? Kasi, sabihin, yung pakinabang na dapat na mapunta sa'yo, nawala. Hindi mo na pakinabangan. So, ano pwede natin gawin para yung pakinabang ng pag-aaral ng salita ng Diyos ay makuha po talaga natin at hindi po ito masasayang. Kaya po natin tatalakayan ito sapagkat yun nga po, no? Nakakapanghinayang kasi. Andyan po tayo 30, 40 minutes or 2 hours tayo halos nandito po, di ba? Pero pag-uwi natin, wala tayong maalala ni isa. Pero mas marami tayong naalala sa impeachment case. Di ba? O kaya doon sa kung ano-ano mga narinig nating chismis o kung ano-ano mga balita. Mahirap po yun, sayang po. No?
yung salita po ng Diyos ay may dalang pakinabang at mamaya titingnan po natin. At yan pong lahat ay nakatipende kung paano tayo nakikinig ng salita ng Diyos. Alam niyo po, yun lang. Paano tayo nakikinig ng salita ng Diyos? Una, tingnan po muna natin. Ano po ba yung sinasabi ng Panginoon Yesus na pakinabang na pwedeng nakuha ni Maria na hindi na maalis sa kanya? Kapag nag-aaral tayo ng salita ng Diyos, ito rin po yung mga pakinabang na pwede rin nating makuha at hindi na maalis sa atin. Una, siyempre ang pinaka-importante po, kaya po tayo nag-aaral ng salita ng Diyos ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yung kaligtasan. Lipat nga kapatid. Ayan. Okay? Buhay na walang hanggan. Kaya po tayo nag-aaral ng salita ng Diyos, hindi po para maging magaling. Okay? Magpagalingan dito. Hindi po ganon. Kundi ang dahilan kung bakit tayo nag-aaral ay para matagpuan natin yung buhay na walang hanggan. Yan po nakalagay po sa John 5:39. Sabi po diyan, sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan sa paniwalang doon ninyo matatagpuan ng buhay na walang hanggan. Ang mga kasulatan yan ang nagpapatotoo tungkol sa akin. So kaya po nag-aaral ng salita ng Diyos ay para matagpuan natin, no? Yung buhay na walang hanggan. Yung kaligtasan. At yun po yung primary purpose. Sabi nga po sa 2 Timothy chapter 3, no, verse 15 and 16, ang salita po ng Diyos ay kinasihan, no? Unang-una po para sa kaligtasan. Sa kaligtasan. Yun po ang pangunahing purpose. Bakit ako nag-aaral ng Bible? Para po masumpungan ang kaligtasan. Tanong dahilan, paano ka maliligtas? Ang tinuturo po sa atin ng Bible, no? Aminin natin yung ating pagiging makasalanan, magsisi tayo sa ating mga kasalanan, at tayo po ay sumampalataya, no, sa ating Panginoon Yesus. Acts chapter 16, verse 30 and 31, makikita po natin doon na ang bantay bilanggo ay nagtanong, paano ako maliligtas? Anong sagot ni Pablo at ni Silas? Sumampalataya ka sa Panginoon Yesus, maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambayan. Kanina po, binasa rin yung Titus chapter 3, verse 5. Ano pong sabi ron? Hindi po tayo naligtas sa ating mabubuting gawa, kundi ang sabi po ron sa panggitan ng muling kapanganakan, sa pagiging born again. Ang born again, hindi po nangangahulugan na religion. Ang born again, ang sabi ng Panginoon Yesus, ito isang bagay na kailangan mangyari sa isang tao, no? Sa panggitan ng kanyang pananampalataya sa Panginoon Yesus, at sa kanya titira ang banal na Espiritu. Kaya doon sa verse kanina binasa ng kapatid, ilang beses binanggit yung Holy Spirit. Sapagkat yun ang spiritual birth, kaya po tinawag na born again. Kailangan mo ipanganak na 2 beses. Physical birth, unang kapanganakan, pinanganak ka ng magulang mo, hindi automatic na ikaw ay anak ng Diyos. Hindi automatic dahil mabait ka, ligtas ka, pumunta ka sa langit. Hindi. Ang kailangan po ay spiritual birth. Para magkaroon ng spiritual birth, kailangan mo pong sumampalataya sa ating Panginoon Yesus. John chapter 1, verse 12. So yan po yung unang purpose. No? Unang pakinabang pala ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya yung ibang mga tao, kahit anong religion, mapapansin po ninyo, kahit yung malalaking religion, hindi po palakihan ng religion to no? Kundi yung malaking pakinabang na nakukuha mo galing sa salita ng Panginoon. Pag tinanong mo, pag namatay ka, saan ka pupunta? Hindi pa rin nila alam. Bakit? Hindi naman nila hinahanap kung paano magkakaroon ng buhay na walang hanggan Okay?
Pero ang purpose ng pag-aaral ng salita ng Diyos ay para ikaw po at ako ay maligtas. Pangalawa po, kung ikaw ay ligtas na, patuloy ka mag-aaral ng salita ng Diyos. Sapagkat ang pangalawang pakinabang ay magkaroon ng malapit na fellowship sa Panginoon. Magkaroon ng malapit na fellowship sa Panginoon. Yung relationship kasi solved na po yan eh. Pagka tumanggap ka sa Panginoon, nasabi po, kanina pinilagay yung John 1:12, ikaw po ay anak na ng Diyos. So nandun po yung relationship. Solved na yun. Pero kailangan ng mas intimate. Magkaroon ng malalim na fellowship sa ating Panginoon Yesus. Sa pagbabasa po ng salita ng Diyos, matatamon po natin yan. Bakit po? Sapagkat tayo po, pag nagbabasa tayo ng Bible, hinahayaan po natin kausapin tayo ng Diyos. Okay? Para malaman natin kung ano yung kanyang kalooban. At lumalim yung pagkakilala natin doon sa ating Panginoon na tagapagligtas na pinapasok natin sa ating buhay. So, nagkakaroon po ng malapit na fellowship. Doon po sa pwesto ni Maria, kita natin, nandun sa, sa harapan mismo, ng ating Panginoon Yesus. Hindi man siya nakontento na umupo lang doon sa tabi-tabi, pero nandun mismo sa malapit sa ating Panginoon Yesus. Ang ganitong ginawa ni Maria, pagpapahalaga, sa salita po ng Panginoon, ay nagkaroon ng malaking bahagi sa kanyang buhay. Katunayan, sa isang pagkakataon muli sa Betania, sa sobrang intimate ng kanyang relationship, malapit na fellowship niya sa ating Panginoon Yesus, meron po siyang ibinuhos na mamahaling pabango sa paanan ng Panginoon Yesus. Binuhusan niya ng mamahaling pabango ang ating Panginoon Yesus. Gaano po yun kahalaga, yung picture na ginawa niya? Twice, 2 picture po kung saan natin makikita si Mary sa paanan ng Panginoon. Kaya actually, may second part yung message ko na yan. Dito po, binuhos yung mamahaling pabango. Alam niyo po kung gaano kamahal yung pabango na binuhos niya? Ha? Gaano kamahal? Ako hindi ako nagpapabango kasi may hika po ako eh. Ayoko po yan. Hindi ko alam kung anong mga pabango ang meron kayo. Meron kayong mahal na siguro yung 100,000 na pabango, Mahal na siguro yun, O namumurahan pa kayo doon. Mahal na siguro yun. Pero alam niyo po yung halaga ng pabango na na ibinuhos ni Mary doon sa paanan ng ating Panginoon Jesus ay nagkakahalaga ng 1 million, more or less. Magkaiba yung mga approximation po sa research ko eh. Pero ilagay mo na siya sa 1 million. Mahal, mura. Maglatapon ba kayo ng ganung pabango? Ha? Parang isang patak lang, okay na eh. Di ba? Pero yun po ay ibinuhos. Bakit po ganun kamahal? Kasi sabi po ng Bible, 1 year's wage. Noong una, pinilit kong i-compute doon sa wage natin. Kasi magkano, kung 15,000 yung wage ngayon, monthly, pinaka-minimum ba yun? Times 12, di 180. Mura naman pala. Pero depende po pala sa bansa. Depende nga po pala sa bansa. At kung nung panahon na yon, di ba? At kung ano yung trabaho mo. Dahil yung 15,000, minimum yun. Pero yung mga nag-compute ay sabi nila approximately 1 million more or less. Wow! Kung hindi ka malapit sa Panginoon, gagawin mo ba yon? Hindi. Actually, wala nga gumawa nun eh. Nag-iisa lamang po si Mary. Pangatlo po, ang pakinabang po ng pag-aaral ng salita ng Diyos ay gabay sa kapayapa at masayang buhay. Sabi po sa Joshua chapter 1 verse 8, ang aklat na ito ay ng kautusan ay huwag mahihiwalay sa iyong bibig, kundi yung pagbulay-bulayan araw at gabi,
upang yung masunod na gawin ang ayon sa lahat na nakasulat dito, sapagkat kung magkagayon, iyong pagiginwain ang iyong buhay, ang iyong lakad, at kung magkagayon, magtatamo ka ng mabuting kawakasan. Diba? Yan po yung gusto natin, yung bandang dulo. Ha? Diba? Gusto natin to sapagkat kung magkagayon, pagiginwain ng iyong lakad at magtatamo ka ng mabuting kawakasan. Yan gusto natin, no? Kaya lang, yung una ay parang ayaw natin. Di ba? Hindi nga tayo. Nagbabasa po ba kayo ng Bible araw-araw? Ha? Parang lilima lang yata yung sumagot ng amen. Pero gaano kayo dalas magbasa ng Facebook? Ha? Araw-araw, no? Grabe. Araw-araw na, oras-oras pa. Di ba? Pero pag nagbasa ng Bible, tuwing linggo lang. Paano po mangyayari ito? No? Ito yung gusto natin, di ba? Magkaroon po ng kaginawan sa lakad, pamumuhay, magtatamo ng mabuting kawakasan. Ang mga pangkinabang na po ito, malimit pinagpapalit natin sa mga temporaring bagay. At hindi naman talaga mahalagang mga bagay sa mundo gaya po ng pera, trabaho, relasyon at kung ano-ano pa. At yun po yung nangyari doon sa eksena doon sa Betanya. Si Martha, busy sa kusina. Di ba? Aburido siya, kaya sabi niya, Lord, pagsabihan mo naman niyang kapatid ko, hindi niya ako tinutulungan. Ano sabi ng Panginoon doon sa 42? Pinili ni Maria ang mahalagang bagay. Hindi po ibig sabihin, hindi importante yung pagkain. No? Kasi kung walang asikaso ng mga kape natin dyan, wala po kayong kape kanina. Di ba? Wala po. Sabi po ng Panginoon dito, what is your main priority sa buhay? Temporal or eternal? Mga bagay na pansamantala o mga bagay na pangwalang hanggan? Gaya po ng sinasabi ko, lahat po ng bagay na temporal mawawala. Kaya nga temporal. At eventually, pag masyadong nakabuhos yung buhay mo dyan, mapoprostrate ka lang po. Kasi bakit? Binuhusan mo siya ng panahon, tapos eventually, ano mangyari? Mawawala din yung pakinabang. Pero mga bagay na pangwalang hanggan, sabi ng Panginoon Jesus, yun yung hindi maaalis sa iyo. At yung mga pakinabang rin kanina, naka-enumerate, eternal life at kung ano-ano pa, ito po yung mga pakinabang na ayaw ni Satan magkaroon ka. Ayaw ni Satan na magkaroon ka. Sabi po sa John chapter 10, siya po yung magnanakaw. At gusto niya po sa ating agawin yung mga bagay na gustong ibigay sa atin ng Diyos. Kaya po, nakikinig pa lang tayo ngayon, o tinan mo yung katabi mo, baka hindi na nakikinig. Ha? Nakikinig pa lang tayo ngayon, may ginagawa na si Satan. Inaagaw na niya. Nag-a-attempt na siyang agawin kung ano yung mga bagay na napapakinggan natin. Bakit po madaling maagaw ni Satan? No? Yung mga bagay na papakinggan natin na mensahe ng salita ng Diyos. Bakit nga ba? Una, gusto pong makinig pero ayaw naman maniwala. Meron pong mga ganyang mga tao Okay lang sila nakikinig para masabing nakikinig, pero ayaw naman po nilang paniwalaan. Bakit po? Kasi madalas po yung mga ganyang tao, meron ng parang karga. Hindi ko makuha yung tamang term. No? Bigyan ko po kayo yung example. No? Minsan, hindi nila paborito yung speaker sa unahan. No? No choice sila, nandyan sila. Diba? Makikinig na rin, pero nala. Ganun lang yun. No? Okay? Pangalawa, hindi nila gusto yung topic. Ito, mayroong mga gantong tao namimili ng topic. Pagka yung topic, parang tinatamaan ako Naku, talagang si Kuya, pagka ito speaker, talagang iba yung magsalita No? Kaya pag itong speaker na to, hindi ko favorite ito
Kasi lagi na lang ako tinatamaan eh. No, hindi po naman sinasadya ng mga speaker na tamaan kayo. Hindi po yung speaker ang tumatama sa inyo. Yung pong salita ng Diyos. Tandaan po natin, ang salita po ng Diyos ay gaya ng isang tabak na may magkabilang talim. Magkabilang. Kaya masakit po yan. Pag hindi ka nasasaktan, dalawa lang po yan. Magaling kang umilag. O kaya, yung puso mo, bato na. Pero pag nasasaktan ka pa, okay, nakatumagos yung salita ng Diyos. Okay? Meron talagang ganyan. Yung pagka, may paborito lang sila ng speak, gustong topic ng iba, prosperity. Prosperity. Yan. Lipat po kayo, walang prosperity rito. Ang tinuturo po rito, puro katotohanan ng salita ng Diyos. O kaya ito po, yung iba ganito mag-isip eh. Ang narinig ko, sabi lang yan ni pastor eh. May ganyan naman po mag-isip. Sabi lang yan ni pastor. Okay? Opinion lang ni pastor yan. Hindi po ganon. Madalas pag sinasabi kong ganyan, sige, ikaw magbasa. Anong nabasa mo? Pag nabasa niya ganon, hindi na ako magsasalita. Gusto mo, ikaw na lang magbasa. Makikita niya, yung mga bagay na yun ay galing sa salita ng Panginoon. Hindi po kami nag-iimbento ng mga bagay dito. At makikita naman po ninyo na pinipresent natin yung salita po ng Panginoon. Ito pong panghuli. May alam ng konti, pero akala niya marami na po siyang alam. Kaya may nagsabi, little knowledge is dangerous thing. No? Meron po mga taong ganyan. Alam niyo yung, mas delikado po yan sa maraming alam eh. Dahil nagpapanggap siyang marami siyang alam. Konti lang ialam niya, pero nagpapanggap siya na marami na siyang alam. Kaya ano po nangyayari? Alam ko na yan eh. Meron ba kayong isang ganyan mentality? Alam ko na yan, narinig ko na yan. Tapos mahilig pa magsalita, pero mga sinasabi, mahilig siya makipag-diskusyon, pero ang linyahan lang niya lagi parang paulit-ulit na sirang plaka, na parang ipag-gusto niya pamuka, ang dami niyang alam. Hindi niya kuha yung buong mensahe. Ang kinuha niya lang isang paragraph. Kasi yun lang yung alam niya. Pero akala niya, ang dami niya na pong alam. Delikado po yun. Ano po? Matigas yung puso. Yan. Pusong bato. Tulad po ng kanina, binabanggit ko. Kaya hindi tumutusok, tumatagos yung salita ng Diyos, ang tigas ng puso. Okay. Naalala niyo po yung talinhaga, no? Na sinabi ng ating Panginoon Yesus. Nalampasan ko ba yun? Ayan. Okay. Ayan. Imagine po ninyo, no? Meron pong talinhaga, parable of the sower. Sabi ng Panginoon dyan, ang makinig ay makinig. Kaya nga po sinabi ko kanina, ang pagkatuto ng salita ng Diyos nakadepende sa ating pakikinig. So, sabi po dyan, merong na nahulog sa salita ng Diyos ay nahulog sa daanan, sa batuhan, sa dawagan or sa damuhan, at saka doon sa mabuting lupa. Minsan po, mayroong mga tao na ang kanilang puso ay katulad ng bato. Minsan naman, damo. Minsan naman, itong nasa daanan. Kaya ang tanong dyan, anong klase yung puso na meron ka sa tuwing nakikinig ka ng salita ng Diyos? Anong klase po ng puso ang meron ka ngayon habang nakikinig ng salita ng Diyos? Okay? Mabuti po bang lupa? Pangatlo po, balik tayo dun sa kanina, maraming pinagkakaabalahan. Ayan. Distracted.
Kaya yung isang the path, yung daanan, ano ba nangyayari sa daan? Dami nangyayari, di ba? Ang dami nangyayari doon. Okay? Dumada ang mga sasakyan, maraming dumada ang mga bata, dumada ang mga aso, dumada ang mga riding in tandem, ha? Kung ano-ano, maraming nagtitinda sa kalsada. Busy street. Dahil dyan, ano po nangyari? Wala kang na-absorb mula sa salita ng Panginoon kasi distracted ka eh. Okay? At yung panghuli po, hindi po pinamumuhay. Hindi pinamumuhay. Kahit po marami tayong narinig na mula sa salita ng Diyos, kahit pa rin pinaniwalaan natin, ngunit hindi po natin sinasabuhay, nariyan man yan sa puso at isip natin, pero mas mabisa pa rin yung ating pamuhay ang salita po ng Panginoon. Minsan po meron po talagang mababasa tayo sa salita ng Diyos, mahirap i-apply. Yun lang i-encourage natin yung sarili natin na magbasa ng Bible araw-araw, hindi natin may samuhay. Tama ba? Hirapan na tayo doon. No? Pero hindi dapat. Ang problema lang tayo eh. No? Masyado po tayong tinatamad. Hindi natin pinaprioritize yung pag-aaral ng salita ng Diyos. Dito po sa mga example na to, pinakamaganda example po dyan, or mga puntos na to, pinakamaganda example si Judas. Bagamat isa siya sa mga alagad, pero ang salita ng Diyos hindi tumatagos sa kanyang puso. Bakit? Hindi niya pinaniniwalaan. Distracted siya. Ano pong distraction niya? Yung pera. Sabi ng kapatid. Tama po yun. Yung pera. Magkano kayang kikitain ko rito? Yan lagi niya iniisip eh. No? Para siyang taga-kolekta ng, dadaan ng Panginoon Jesus, kailangan niya ng pondo ngayon. Yan lagi niya sabi, pondo. Ay, naku, hindi pumopondo sa kanya yung salita ng Diyos. Kaya, huwag po tayong tumulad kay Judas sapagkat in the end, wala pong napakinabangan si Judas mula sa salita ng Diyos. Kaya po meron tayong kasabihan. Ito, kasabihan na matatanda ito eh. Inabutan na natin, di ba? Kasi totoo po yan eh. Ano pong sabi? Pumasok sa isang tenga, labas sa kabilang tenga. Okay? Huwag po nating hayaang mangyari yun. Yung pumasok sa tenga nyo ngayon, palalabasin nyo lang sa kabila. Anong gagawin? Para hindi lumabas sa kabilang tenga. Tatakpan ang kabila. Naloko na. Ano yung patatakip nyo dyan? Sabi mo doon sa katabi mo, kapag itakpan mo nga yung tenga ko para hindi lumabas yung salita ng Diyos. Pwede ba yun? Hindi. Anong gagawin yan? Padiretsuhin mo dito. Hindi po sa tiyan pala. Dito lang. Sa puso. Okay? Nakuha po nyo, padiretsuhin natin sa puso natin. Ngayon, ano kaya po yung ginawa ni Maria kaya natuwa ang Panginoon Jesus sa kanya at ginawa niya yung bagay na pinakamahalaga. Kaya hindi naman ito makukuha sa kanya. Tingnan po natin. Panghuling puntos po. Unang bagay po, makinig ng mabuti. Nakikinig po ba kayo? Ayan. Amen kayo ng amen dyan, ha? Minsan nakikita ko natutulog na. Sabay tingin doon. Sino yun? Okay, makinig po ng mabuti. Kanina, may distraction. Nalisin po natin yung distraction habang nakikinig po tayo ng salita ng Panginoon. No? Baka kung ano po yung ginagawa natin habang aaral ng salita ng Panginoon, baka nagchichismisan, nagsa-cellphone, no? Tingnan sino kayo nag-like na doon sa comment ko kanina. Kahit spiritual pa yung pinost mo na verse, no? Spiritual naman itong, pero ang problema dyan, hindi ka na nakikinig. O kaya distracted tayo sa mga problema sa buhay. Natural po yan. Pero makinig ka ng salita ng Diyos. Malay mo yung posible, no? Na yung maririnig mo sa araw na yon makakatulong sa iyo doon sa problema mo sa iyong buhay. Okay? Kaya po actually, isa sa mga paborito kong eksena lagi ito eh. No? Kasi nung nag-aaral po ako, nung college, I remember nung
Ano subject ba yun? Pilipino. Pinakapangit na subject. Hindi naman pinakapangit. Pinaka-ayokong subject. Pilipino. Okay? Tayutay. Ano ba sa English yung tayutay? Parang mas gusto pa sa English yung tayutay. Hindi nyo rin alam, ano? Hindi po gulay yun, ha? Akala nyo gulay po yun. Okay? Ngayon, anong nangyari? So, MWF yung pasok eh. Monday, pasok sa Pilipino. Wednesday, absent ako. Hindi ko na maalala kung bakit. Tapos, Friday, pumasok ako. Tapos, gulat ako, quiz! Naku, patay. Wala akong Wednesday. Ano kayong diniscuss? No? So, nag-quiz po kami. At nung nag-quiz kami, exchange papers, kabila mo. So, yung katabi ko, nag-check nung Sabi niya, absent ka nung Wednesday, ba't na-perfect mo pa exam? Kasi yung exam natin, yun din yung diniscuss nung Monday eh. So, tinlakuhan niyo po yung yung susi, makinig. Di ba? Makinig ka. Kasi kung hindi ka makikinig, wala kang matututunan. No? Kung masyado kang distracted sa maraming bagay dito, kahit isa po dyan, wala ka talaga matututunan. Pangalawa po, is pahalaga natin yung salita ng Diyos. Bakit po natin pahalagahan? Alam niyo po sa Old Testament, sa Psalms 119, kung paano i-describe ang salita ng Diyos, higit pa siya sa mga mamahaling ginto. Higit pa siyang mas mahal sa mga bato, mamahaling bato. Ganyan po siya i-describe. May ginto po ba kayo? No? Mahal na po ginto ngayon eh. Mahal. Kung ilang thousand na yung isang gramo ngayon. Mahal po siya. Pero sabi po ng Bible, mas ang salita po ng Diyos, mas mahal po doon. Ang tanong, mas mahal mo rin ba yung salita ng Diyos? Kaysa sa iba pong mga bagay. Kailangan po, huwag po nating hayaan mawala sa buhay natin yung salita ng Panginoon. Meron po ba kayong Bible? Saan? Cellphone. Okay lang po yun. No? Okay lang po yun. Iba sabi, yung Bible daw na nasa cellphone, gawa ni Satan eh. Ako, alam niyo po, bibigyan ko kayo ng Nung una, ito, alam ng mga kapatid, yung meron kami mga study Bible. No? Ryrie, si Matthew Henry, tsaka sa McDonald, no? Alam niyo kung gaano kakapal po yung mga study Bible na yon? Katulad po ni William MacDonald, Old Testament niya ganyan kakapal. New Testament niya ganyan kakapal. Gusto niyo ba daling ko rito yon? Parang araw-araw, kung pupunta ako ng, speak po kami sa ibang lugar, no? Dadaling ko yung study Bible ko. Naku, doon pa lang, mapupuno na po yung gamit namin. No? Meron po kaming mga Anger's Bible, dictionary, ganito kakapal. Si Kuya Lito, binigay ko sa kanya yung Strong's Concordance. So, ganyan din kakapal, no, Kuya Lito. Alam niyo kung magkano po yun? Libo-libo po yun. Pero, praise God, thank God, na nagkaroon po ng ganito. Kasi, lahat po ng ganong resources, nakalagay na po rito. Kalagay na siya dito. Ito na lang po dinadala ko. Kahit po pupunta kami sa ibang lugar para po magturo ng salita ng Panginoon. At every time po, hindi ko naman sinasabing gagawin nyo ito. Enough na meron po kayong Bible sa inyong mga, basta binabasa nyo. No? At every year po, nireregaluhan ko sa sarili ko ng mga study Bible. Resources. No? Para mag-aral ng salita ng Panginoon. Investment, no? Na kaysa po bumili lang ako ng mga bagay diyan, no? Para sa akin. Inabangan ko lang yung sale. Diba? Kasi bibili niyo po yung Bible na ganun, 3,000. 1,500. Minsan nagpi-50%. So, malaking bagay po. Ang tinatarget ko ngayon ay Ryrie Study Bible. 3,000 siya. So, hinihintay ko mag-sale yung Ryrie Study Bible. At ganun din kakapal yun. Problema, di ko naman madadala yun. Di ba?
Ay buti na lang, merong ganito. Dadala ko siya lagi. So pahalagahan po natin, no? Yung salita po ng Panginoon. Libre na po yung Bible. Libre na po yung Bible. Nandyan lang po sa inyong mga cellphone. So sa halip po na puro Facebook ang tinitingnan nyo, o kaya puro balita ang tinitingnan nyo, sasakit lang mga ulo nyo dyan sa mga bagay na yan. Magbasa po kayo ng Bible. Mas tatalino po kayo kaysa manood po ng impeachment case. Diba? Huwag po tayong makukontento na nag-aaral ng salita ng Diyos tuwing linggo lang. Huwag. No? Gawin niyo po yan sa inyong mga bahay. Magbasa po tayo ng Bible bawat araw sa ating buhay. Gaano po kayo kadalas kumain? Diba? Madalas, diba? 3 times a day. O, diba? Minsan 5 pa. Sabi nung isa. O, bakit 2 merienda? Diba? Merienda sa hapon, merienda pa sa gabi. May midnight snack ka pa. Imagine niyo po yan. Ginagastosan niyo po yan. At anong resulta niyan sa inyo? Bilbil. Ay, hindi naman, no? Okay. Hindi kayo nagugutom, hindi kayo nangangayayat. Pag hindi po kayo kumain, ano mangyari? Malnourished kayo niyan. Ganon din po ang salita ng Diyos sa atin. Yung kaluluwa natin, mamamayat pag hindi po tayo nag-aral ng salita po ng Diyos. Kumusta po yung kaluluwa nyo? Kumusta yung spiritual na buhay mo? Malusog din ba kasing lusog ng katawan mo? Ha? Kasing lusog ba ng katawan mo? Ako, yung katawan natin, habang tumatanda, hihina po yan. Pero po sabi ni Pablo, kahit humihina yung ating katawang panlabas, lumalakas naman yung ating panloob. Ano makakatulong dyan para lumakas yung ating kaluluwa, spiritual life natin? Salita po ng Panginoon. Okay? At maganda po, sabi nga po dun sa Joshua 1:8, bulayin mo yung salita. Pag-isipan mo. Ang ginagawa ko po dyan, maghapon. No? Ano kayang kahulugan ng salita doon? Buong maghapon. Pag bubulay ng salita po ng Panginoon. Yung nabasa mo, bulay-bulayin mo maghapon. Tapos, gawin mo po itong bahagi ng iyong buhay araw-araw. Huwag lang pong tuwing linggo. Lahat po ng bagay, no, pagka nagawa nating may habit tayo, nagtutuloy po yun. Umpisahan nyo lang po. Umpisahan nyo mamaya. Magbasa po kayo ng Bible. Magpili kayo ng verse, o kaya ano ba, book of John, basahin niyo po yung book of John, sibulan niyo po yung book of John, magugulat po kayo. Gawin niyo 30 days, tutuloy-tuloy po yan, magiging habit po ninyo. Ang sabi po sa Colossians 3:16, hindi ko nailagay dito yung kapatid, no? Manahan nawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo. Yan. Colossians 3:16, pwedeng kapatid. Yan. Sabi po diyan, manahan nawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo. Ang sabi po, manahang sagana. Hindi po alamin lang. Hindi po ba? Ang sabi po, manahang sagana. Ganyan po. Tapos ang sabi po, ay sa buong karunungan, hindi konting karunungan, buong karunungan, kayo'y magturuan at magpaalalahanan. Ganda po yan. No? Kung mayroon po kayong, yung mga kapatid, mayroong mga cell group, sama po kayo sa mga cell group. Okay? O kaya mag-open kayo ng cell group, mag-open kayo ng Bible study para po marami kayong matutunan. Sa pagitan ng mga salmo at mga himno at mga awit na ako sa Espiritu, magsiawit kayo, may biyaya sa inyong puso sa Diyos. Enjoyin po natin yung pagsasaulo. No, hirap magsaulo. Alam po niyo yung technique sa pagsasaulo? Ang technique po pag may memory verse, hindi po pag may memory verse. Ang technique sa pag may memory verse ay lagi mo pong sinishare. Alam niyo po ba yun? Tanungin niyo po yung nag-BTC rito. Meron po memory verse yung mga yan sa evangelism. Ilang memory verse nyo? 10? Apaka-kunti naman. Panahon namin, 40 yan. 10, 15, 20. Pero marami po, kabisado nyo pa ba? Marami po sa pag tinanong, hindi na alam. Alam nyo po ang technique?
palagi pong nag-sharing. Yung isang verse na binasa mo, memorize mo, tapos maghanap ka ng kapatid. Alam mo kapatid, ang ganito na nabasa ko. So, recite ko sa'yo. Recite mo, wag mo basahin. Di ba? Di ba? Ang ganda. Tapos yung laging ganon. Pagka lagi mo siya, ako po, ganon na nangyari sa akin eh. No? Kami po mga nagli-lead ng Bible study, kung napapansin ng mga kapatid. Tama po ba? Madalas po, nag-ano na lang kami. Ito po yung nakalagay sa ganito. No? Hindi na kami nanguhula halos. Bakit? Nasanay na kami ganon. Yun ang laman ng verse na yun. Hindi po dahil mas matalino po kami sa inyo. Okay? Kundi, lagi naming share. Share ninyo yung bagay na nabasa ninyo. Pangwakas po, eto, picture nyo po yung inyong sarili, mga kapatid, dyan lagi sa paanan ng Panginoon Yesus. Kapag nagbabasa po kayo ng Bible, kapag nakikinig kayo ng salita po ng Diyos, lagi po nyong iisipin na kayo po ay nakikinig sa harap sa paanan ng ating Panginoon Yesus. No? Bakit po? Hindi na po uso love letter ngayon, no? Papadala ka pa ba ng love letter, Jeff? Hindi. O hindi ka gumagawa, no? Misis ko mahilig gumawa ng love letter sa akin eh. Ako hindi. Gumagawa ba ako love letter? No? Hindi ko na malaman kung nasa yung mga love letter na yun. Pero alam ko, isang kahon ng love letter yung na-receive ko. Ngayon siguro, love notes pa ba? May love notes? Notes? Wala? Wala. Ano ba yan? Tingnan mo. Wala kayo na-enjoy. Love letter, kuya? Meron? Wala? Ami? Wala? Wala. Pero magkano masarap. Ngayon, baka yung love notes nyo, baka chat GPT na rin, ha? Kaya AI. Ako, walang kwenta yan. Okay. Pero anong point ko rito? Yung Bible po, love letter sa atin ng Panginoon, eh. Ang sarap pong magbasa ng mga ganun, eh. No? Baka puro PM nyo, yung pag-aaway nyo. Ay, ikaw talaga. Wala nang love letter, puro away pa yung pinagana. Pero maganda po doon, yung Bible po, love letter sa atin ng Panginoon. Ano pong laman ng love letter sa atin ng Panginoon? Mahal kita kahit ikaw ay isang makasalanan. Inibig kita, binigyan kita ng buhay na walang hanggan. John 3:16. At kahit tayo po, ang sabi po ng Bible, ay mga palpak yung buhay natin, kahit anong pinagdaraanan natin sa buhay. Ano po sabi? Yung pag-ibig ko, hindi ko babawin sa'yo. Sa po yun, Romans chapter 8, verse 35 hanggang 39. Love letter po yan ng Diyos. So kung wala man po kayo natanggap na love letter, diyan sa mga labi-dabi nyo, o kaya doon sa nanliligaw sa'yo kasi hindi na nga uso yung love letter, baka i-chat GPT pa yan. Andiyan po sa harap ninyo ang salita ng Diyos, ang kanyang love letter. So ang challenge ko po sa inyo, basahin niyo po yung Bible. Basahin niyo po yung love letter ng Diyos sa inyo araw-araw para malaman po ninyo kung gaano kayo kamahal ng Diyos. Magandang tanghali po sa ating lahat. Maraming salamat po.